Inaasahan na ngayon na ang Warriors ay gagawa ng isang mabigat na hakbang para sa papalapit na trade sa off-season dahil sa report na balak ng mga to na makuha itong si Domantas Sabonis sa Kings sa isang trade. At itong veteran star nilang si Draymond Green, mga pare ko, ang balak nilang gamitin bilang trade asset. Samantalang ang Lakers naman ngayon ay nalilink dito kay Jarrett Allen ng Cavaliers pwedeng makuha ng Lakers sa off-season trade na to, at ito yung tinutukoy na starting center na minamata ngayon nitong si Rob Pelinka sa Cleveland Cavaliers. Umpisa natin dito sa Warriors. Nakikita kasi na magtatapos na talaga ang small ball era ng mga to sa susunod na season, at ang top prior nga ng mga to ay makakuha ng isang versatile center na hindi talaga sila ngayon nagkakalayo ng Lakers kung ano yung ina-acquire sa trade na to sa off-season. Yan din kasi talaga yung kinakailangan ng Warriors sa off-season na to. Sa report kasi na lumabas, hindi na nga espekulasyon yung nare-report na to tungkol nga dito kay Sabonis, dahil interesado talaga ang Warriors para maugnay nga itong si Domantas sa lineup dahil nga sa strategic plan ng Warriors sa paghahanda sa susunod na season. Kahit pa ang magiging sakripisyo dyan ng Warriors itong defensive player nilang si Draymond Green at iba pang mga asset player nila, mga pare koy. Yan yung nasa trade asset ngayon ng Warriors para makuha itong si Domantas Sabonis. Dahil nga gagamitin nila to mula sa offense at defense sa lineup. And nireveal din dito, mga pare ko, yung dream trade na to na gustong mangyari ngayon ng GSW. Si Sabonis kasi ngayon nag-a-average ng 19.1 points, 13.9 rebounds and 6.0 assists per game, at may 59% sa field goal at 41% naman mula sa 3-point range, na mas mataas talaga kumpara sa offensive output nitong si Green sa Warriors. Yan yung magiging sugal sa Warriors kasi maaaring bumagsak yung defensive depth nila kung ititrade nila itong si Draymond Green na main defender nila sa lineup. But for sure nga na mas lalong tataas yung offensive ratings ng mga to kung mako-combine nila itong si Sabonis kay Curry at Jimmy Butler. Yan talaga yung gustong mangyari ngayon ng Warriors. Pwede kasing maging interesado ang Sacramento naman dito kay Draymond Green dahil sa strategic ng mga to para palakasin yung lineup nila pagdating sa defensive depth. Kung maiko-combine nila itong si Green dito kay Malik Monk at Zach LaVine. Si Sabonis kasi ngayon meron pang kontrata na nagkakahalaga ng 186 million. Kaya kakailanganin ng Warriors na matiyak na sapat ang salary cap space nila kung talagang desidido silang makuha itong si Sabonis para sa parating na off-season trade. Kailangan nilang isapalaran dyan yung mga asset player nila tulad nga nitong si Draymond Green, Jonathan Kuminga at Moses Moody. Dahil nare-report na talaga ngayon yung malaking interest ng Warriors na kumuha ng starting center nila sa lineup. Sa kabilang dulo, ang Lakers ngayon hindi rin naman maitatanggi ang malaking problema pagdating sa starting center. Kaya halos hindi sila nagkakalayo ng problema nitong Warriors. Kailangan nilang tapusin to sa off-season trade na parating. Ang Cleveland kasi ngayon nahaharap sa isang mahirap na desisyon pagdating sa roster at salary cap situation nila sa susunod na season, at kailangan ng mga yan ng magbawas ng salary o player sa off-season trade na to na parating para hindi lumagpas yung franchise nila sa second apron. Sa ngayon kasi ang Cavaliers hawak ang 191.2 million na total cap nila at umaabot sa 50.7 million naman na higit sa soft cap nila, at luxury tax ng mga to ngayon nasa 76 million. Kung hindi nila babawasan ang payroll ng mga player, maaaring lumampas sila sa second apron at mahihirapan sila na makakuha ng sign and trade deal o gumamit ng mga mid-level exception. Kaya kailangan ngayon itong Cleveland Cavaliers na gumawa ng trade sa off-season para di sila lumagpas sa second apron at abutin nila ang penalty. Yan yung iniiwasan ng mga teams ngayon At kailangan nilang mapanatili sa susunod na season ang competitive na lineup, kaya si Jarrett Allen, mga pare ko, yung potential lang na gamitin nila sa trade dyan. Dahil sa 3 years extension contract nito na nagkakahalaga ng 91 million. At kung ititrade kasi nila itong si Jarrett Allen, buo pa rin kasi yung tatlong core nila sa lineup mula naman dito kay Garland,
Evan Mobley at itong si Donovan Mitchell. Kaya itong si Jarrett Allen yung possible na gamitin dyan ng Cavaliers. At ang Lakers ngayon yung pinaka nalilink nga dito sa All-Star Center na si Jarrett Allen, na maaaring yan yung maging sagot sa problema ng Lakers pagdating sa starting center sa lineup. Dahil pwede nilang makuha itong si Allen sa off-season trade at gumamit ng mga trade asset tulad lang nila Hachimura, Jared Vanderbilt kasama yung 2029 first round pick. Para sa long-term plan ng Cavaliers, pwede nilang i-acquire yung trade na to at yan yung nakikitang all-star center na magiging magandang kombinasyon kung sakaling matuloy lang mga pare ko yung trade na to. Pwedeng itong si Jarrett Allen yung magiging fit para dito kay LBG at Luka. Kaya paniguradong kakailanganin ng Lakers na masigurado na sasapat yung salary cap space nila dito kay Jarrett Allen sa parating na off-season trade.